So dun sa rotonda, dahil pakalan tayo, ikaw mag-o-observe ba? Priority yung nasa highway. Stop right out. First gear. So pag napatigil ka, sugip sa kanan, go. Yan, pwede ka lang pumuesto dyan. Sa pwesto ng tricycle. Ito naman, importante, hindi ka lalabas ng linya. Signal ka lang sa kanan, stay on your lane ka lang ha. Huwag ka lilipat sa kanan. Ito sa Barangay Road. Ang may encounter mo dito, di ba, minsan may nakaparada sa sasakyan sa kalsada, sa lane natin. Ang diskarte doon, tanawin ang parating. Pagka wala yung parating, sulyap sa kaliwa para umiwas na. Wag na wag kang iiwas nang hindi mo nasusulyapan yung side mirror mo sa kaliwa. Kasi minsan dito sa Barangay Road, dito sa atin, may mga motor na nag-overtake na hindi man lang bumubusina. So kailangan chine-check mo rin ang likod mo kung anong sitwasyon dyan sa likod mo. Check po tayo pag-overtake natin yan si tricycle. Sige, overtake ka. Gas ikaw. Sige, gas. Gas, sige, gas. Sige, kasama. Ka-overtake na. Marunong na. Overtake na. May mga tanong dyan eh. Pag nag-overtake po ba ako, Kuya Ron, kailan po ba, alam po ba ang palatandaan ko na babalik na ako sa linya? So, pag nakita mo na sa side mirror mo, pinovertical mo, pwede ka lang bumalik na. Bawas. Second gear. Okay. Yes. Yes, ikaw gas. Yes, ikaw gas. Ikaw yung priority. Sa pagkaganyan may nagbigay, speed up ka lang konti. So, pwede ka na ulit magdagdag. Sa pagkaganyang ikaw yung may chance na dumaan, speed up ka lang konti. Lalo na pag may nag-aantay. Pero wag lang sobrang speed. Sabihin, tama lang. Na tipong hindi lang sila mainit pa. Diretso lang yan, tapos lalabas tayo ng Malbar. Ano naman yan, pagka nagdadrive ka talaga, ang mata alerto. Dahil pag nagiging alerto ang mata mo, magiging alerto na rin yung kamay at paa mo. Kasi kung ano ngayon nakikita ng mata mo, ma-action naman yung kamay at paa mo. Ito yung way na papuntang Padre Pio. Apo. Nakatangalan ba dito? Apo, nakamotor po. Okay. Malwan na daan doon sa Malbar, di ba? Apo. Doon tayo lulusot. Labas tayo ng BSU, di ba? At dati po kami nung kami nagpunta doon, putik na putik po yung daan. Ngayon, simentado na siya. Sementado na po pala. Maganda na siya ngayon. Pwede na po palang daanan ulit. Pagkatapos ba nito, uwi ka ng Balete? Uwi na po. Kasi iruruta natin ng Balete para bumaba ka na doon. Para hindi ka na magbiyahe. Apo. Maging aware ka sa kasalubong mo. Apo. Ang diskarte naman dyan, Ace, kapag tumingin ka sa kasalubong mo, sa gilid ng kasalubong mo, yung portion na yan, Apo. dapat pag tumingin ka, align siya sa gilid yung kasalubong mo. Para tama space.
Pag alam mo na papadikit ka sa kasalubong mo, sulyap sa kanan. Tingnan mo yung spacing mo sa kanan para makagilid ka pa ng konti. Tsaka pag tingin mo ang kasalubong mo medyo malaki, slow down. Isa kasi may mga truck dito. Pagdating naman dyan, di ba may intersection? Apo. Pag kumaliwa ka kasi, lalabas ka ng San Lucas, Plaridel. Apo. Pag kumala naman, Alaminos. Tayo naman, padiretso lang. Padiretso po. Tapos after kasi dyan sa intersection na yan, may hams siya, di ba? Apo, may hams po. Kaya alalayan mo yung hams. Naka-primera ka. Kasi medyo uphill, medyo incline siya ng konti. Ang gawin mo naman dyan, bago ka mag-cross sa intersection, nakalubog ka sa clutch nun. Naka-pre-wheeling ka lang. Nakalubog sa clutch, nakaabang kay brake kung nag-aalalay kay brake. Katulad yan, nakalubog si clutch. Brake control lang yan. Tapos pwesto mo sa first gear. Para pag ilagpas mo dyan, naka-ready na ang first gear mo. Apo. Bitaw-bitaw lang naman yan sa brake. So, observe lang left and right. Go lang, straight. Yan. Lalayan mo lang naman kunti yan. Gas control lang yan. Yan, gas. Okay. Speed up ka na ulit para ito na yung dulo ng bypass na to. Pero nga maayos na ito na. Oo, bakit po ng daan? Ang bagay. Mapapuntang Juan, San Pablo, Alaminos. Hindi na dapat iikot sa Juan, di ba? Yan, ngayon nga, pwede na nga sila dumaan ngayon dito. Oo nga. Ito ka dadaan is. Ito. Yan. Lusot yan. Hindi nga siya yan. Napalusot ko rin mga nakaraan. Kaliwa ng konti. Supra. Yan. Gabuhok. Ito na, ikaw sa kaliwa. Apo. Yan. Ito ka lang kasi daanan ito. Tingnan mo lang yung enforcer. Wala yung pamando. Kaya pasok na ikaw. Wala yung enforcer. Kaya pasok ikaw. Yan ang iyong pakikiramdaman sa ganitong sitwasyon. Okay, pasok. Pasok. Okay, pasok pa. Sige, doon. Okay lang. Doon lang. Pag clear lang ka lang, doon lang. Okay. Diretso na tayo yan, hindi pa. Tapos, doon tayo kakalan sa Tangway. Apo. Pababa lang papunta sa inyo, di ba? Yan yung sinabi ko sa'yo kanina. Pagka ganitong may marami kang kasunod, Apo. kung malapit ka sa sinusundan mo, yun nga, one car apart, pag tumatakbo, pagka titigil yan, kung tumigil yan na sa unahan mo, maximum mo, nakikita mo yung gulong niya sa likod. Tapos dito, pag nandito ka nakapwesto, pilitin mo lagi na umaabot ka ng 40. Ganyan. Lalo kung clear naman ang unahan mo. Speed up. Pagka ganyan, may sinusundan ka ganyan, isang sasakyan ang pagitan. Pero kung halimbawa naman sobrang layo na yun ang sinusundan mo, huwag mo namang habulin na magiging one car apart. Kung ano lang yung komportabling takbo mo. Kasi baka isipin mo, kailangan isang sasakyan na pagitan. Kahapon nga po sabi ko nga ba, sana'y umulan. Para ako masanay na. Yun, sa ulan naman, siyempre, madulas ang kalsada, kailangan. Kung ang isang sasakyan na pagitan mo sa good weather condition,
Opo. Kapag bad weather condition, dapat mas malayo ka sa sinusundan mo. Lalo na pag nasa expressway ka. Opo. Kasi the more na labilis ka, the more na malayo ka sa sinusundan. Huwag mong sanayin ay kayo natutok. Opo. Kahit pasanay ka na mag-drive. Kasi ang aksidente, hindi mo naman alam kailan mangyari. Unpredictable kasi lahat ng sitwasyon sa kalsada. Opo. Magulat ka lang, biglang na may marino yung nasa unahan mo. Bakit siya na marino? Biglang may natawid naman. Mga ganon. Kaya importante sa isang driver, ang marunong ka sa speed limit na sinasabi. Opo. Tulad nito, provincial road na to. Hindi ka pwede dito magpatakbo ng katulad dito ng ganitong oras. Marami kang kasabay. Magpatakbo ka dyan ng sobra sa 60. Umaabot ka ng 80. Unsafe yun. Lalo na kung baguhan, siyempre dapat lumalaro lang yan sa 40 before 60. Ang maximum naman kasi na speed sa national road 80, but siyempre common sense. Kailangan lang common sense. Alam mong matao alam mong maraming sasakyan, lang nga magpapatakbo ka ng mas mabilis.